Hello guys and good day! Ayan, ano ang sumasabog na balita ngayon sa mundo ng showbiz? O, diba? Ang hiwalayan. O, yan ang topic natin today. Hiwalayan. Bakit nga ba may hiwalayan? At bakit ba napakalaking issue ang tawag na hiwalayan sa Pilipinas? O, diba? Kasi siguro ganun talaga ang kultura natin. Hanggat maaari kasi gusto natin na kung sino na yung naging couple, sila na yung forever. Pero sa mundo ng modern world, parang hindi na nag-e-exist yung mga ganun, di ba? Malabo na yung sino yung couple na ina-idolize mo is sila na forever. Ilagay natin sa kahit sa hindi man celebrity, hindi man sila popular people, pero sa common people, bakit kaya may hiwalayan talaga na nangyayari? Siguro kasi nobody's perfect. At saka there are times talaga na it happened sa mga tao na hindi talaga sila ang para sa isa't isa till end. Mga ganun. So, ang hirap i-accept pag sa Pilipinas ang tawag na magkahiwalay or kailangan na nilang magkahiwalay. Kasi tayo kasi hanggat maari gusto natin na buo yung relasyon, di ba? Dito kasi kung saang bansa ako naroon, araw-araw may hiwalayan. At ang hiwalayan na yan ay hindi naman issue, hindi naman siya big deal sa kung kaninong mga celebrities or common people. Kasi pag sabihing ayaw na nila sa isa't isa, mayroon silang choice. At yun ang choice ay ang pagdi-divorce or ang paghihiwalay. Kasi may divorce nga dito sa country kung saan ako nandito. At saka, once na yung isa ayaw na, nagre-respetuhan sila. So, respeto sa isa't isa. Kung ayaw na ng partner mo sa iyo, sinasabi, ayaw niya, hindi na siya happy. Yung isa naman nagli-listen, naintindihan ang hinanaing ng partner niya. Hindi niya pinapagalitan or nag-argue pa sila more, bakit ganito, bakit ganyan, wala. Pinag-uusapan nila. At saka, maganda yung paghiwalay nila. After hiwalayan, naging friends pa sila. Mayroon pa rin silang connection. Lalo na pag may mga anak sila. Hindi nila kinakat yung communication, yung pagkakaibigan. Kahit na hindi na sila magkasama sa bahay. Mayroon silang free time to get together. Kahit may mga na yan sila, may mga partner niya for iba, mayroon na silang nakita na another partner, ganun. Hindi sila yung nagsisiraan dahil naghiwalay sila. Tsaka yung, for example, yung mga third party na yan, respeto sila. Yan pala yung mo ngayon, good at siya ang napili mo, ganyan-ganyan. Positive sila. Pero sa atin, bakit kaya sa Pilipinas pag sabihin, kasi ganyan-ganyan, nag-uusap pala sa phone or may ka-chat lang, malaking bagay na napaka-sensitive ng Pilipino, no? Malaking issue na yung pag-usap-usap ng partner nila sa kung kanino dyan. Yung tiwala is like nasisira din dahil sa mga minsan, hindi naman tama ang iniisip kaysa nangyayari. Kaya doon mismo nagkukos minsan ng trouble in between relationship. Kaya kailangan dito pag may mga relasyon, mag-asawa, magka-boyfriend, girlfriend, ang importante para sa akin is yung respeto nyo at ang komunikasyon nyo. Kung ayaw nyo sa isa't isa, sabihin mo ng maaga para sa kanya. Huwag mo na siyang dalhin pa doon sa top na akala niya talaga is tama or totoo ka sa nararamdaman mo sa kanya. Pag alanganin ka, wag mo nang ipursu pa, i-continue mo pa na suyuin siya. Kasi yung isa, malay mo, talaga siya, nag-expect talaga siya na yun ang pinapakita mo kasi di ba?
hindi niya alam na yun ang pinapakita mo is play lang yun, parang fake yun, kasi hindi naman yun talaga ang gusto mo, kasi ayaw mo lang siyang masaktan, o ayaw mo lang makita, or ayaw mo lang siyang hiwalayan na maaga. Kaya pag na-feel nyo na ayaw na, parang wala namang destinasyon yung nararamdaman para sa isa, mas maagang pagsabi at sabihin kung ano yung nararamdaman. Kung talagang ayaw mo, sabihin na, wag mo nang idalhin pa doon sa next year. I-ano mo na, tapatin mo na, in a good way, in a nice way, explain mo. Kaya nga, nandyan ang respeto at saka, yung sabi ko, communication. Very important. Tapos, pag ikaw naman, sakali, ikaw naman ang pinagsabihan ng ganyan, ang mas okay siguro is, you need to accept. Acceptance. So, hindi madali, syempre. Pero alin ang pipiliin mo, diba? Mag-isip ka rin. Pipiliin mo ba na kayo pa rin? Pero yung mga araw-araw ay lalong lumalala, lalong nakikita mo na wala namang magandang pupuntahan. Kaya i-accept na lang habang maaga, kasi para mas maaga kang maka-move on at makapunta rin sa magandang lugar. Magandang relasyon, malay mo makahanap ka ulit ng bago, diba? Kaya yun ang tawag nilang hiwalayan, hindi siya madali, pero mas maganda na lang na maging ganun, maghiwalay habang maaga, magrespetuhan kayo, ang komunikasyon kailangan, at saka yung acceptance. So, wag natin bigyan ng masyadong big deal na nagkahiwalay sila. Kasi, hindi natin alam, iba yung plano ng may kapal kaysa plano natin. Kaya, wag natin pangunahan kung ano yung plano niya para sa atin. Kaya, kailangan natin i-accept kung ano man ang darating, kung ano man ang para sa atin ngayon. Acceptance, at saka, be yourself, maging happy ka sa sarili mo. At least, alam mo, diba? Sinabi. At least, nakitaan mo siya ng hindi ganun na magandang bagay. At least meron ka ng idea kaysa i-continue pa yan, di ba? So, ang ano lang dyan is love yourself, be happy, and continue to live without someone na akala mo siya yun. Kasi meron talagang para sa'yo. In God perfect time and in good time, you can find someone to love you and to be loved. And yan, tiwala. Kaya, wag mo sayangin ang luha. So, yun lang. Bye-bye!